Magandang araw mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa buong pamilya ba. 3 piraso kami, nandito po kami sa SM Marikina para mamasyal and then Teacher's Day kasi may libreng pasini kay Mrs. and then gustong gusto niya manood. Akala niya makakapanood siya. Ito, nadaanan namin ang paborito ni Mrs. na Bebang. Mahilig talaga si Mrs. sa Bebang. Magbimbangan muna tayo mga kabrid dito sa Bebang Halo-Halo at SM Marikina mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Konting sharing and updates para sa masasayang araw. Let's go! At ayun na nga mga kabrid, ayun na nga po, ito na naman po tayo, isang sharing na naman po sa ating munting channels ng paglalathala ng kahit ano-ano mga kabrid. Ang mai-share ko ngayon sa inyo mga kabrid ay ang isang side ng aming pagbablog is tungkol naman po ito sa aming happiness or moments na makapasyal sa mall. So dito sa mall na to sa SM Marikina, dito kami tumambay ngayon sa Bebang. Yung Bebang ba? Hindi yung Bebang na yung Bebang po. Pangalan po ito ng halo-halo na na store, hindi yung Bebang doon sa mga something na yan mga kabrid. So ito mga kabrid, Bebang halo-halo mga kabrid. Marami silang flavors at ang sasarap kasi yung parang yellow nila is ice cream talaga, and then mayroong ang sabi ni Mrs. is yung presidential daw. So ang ginawa ko para maiba naman, kasi natikman na naman namin yung ganon, mayroon kaming kung ano-ano mga kabrid. So sa anak ko is strawberry flavor mga kabrid. Napakasasarap mga sakto lang, hindi naman siya masyadong mahal, hindi naman siya masyadong mura, pero quality, kung baga sa masarap talaga po ang kanilang ice cream halo-halo mga kabrid. So dito sa SM Marikina, dito po ako nagkaroon ng kasi dito tayo, 5 years tayo dito. 5 years tayo paikot-ikot kung lahat ng pwesto, lahat ng dutihan, lahat ng pwesto na pwestohan natin dito mga kabrid. Pang gabi, pang umaga, overtime, 24 hours, kung ano-ano mga OT. So lahat halos yan na bantayan natin yan, kasi dyan tayo nag-OT, uunahan kami sa pag-overtime. Halimbawa si mall is merong repair kay ganito, sa tindahan na ganito, kailangan bantayan din ng guard yan. So diyan kami nagkakaroon ng extra income dito sa sa SM Marikina bilang isang gwardiya dati. So shout out sa lahat ng kasamahan ko na nandyan pa rin. Mga kasamahan ko dati noon na iilan na lang kaming natira dyan. So syempre ang iba nakapag-ipon na rin, nakapag-realize na rin na ganito, nag-settle na rin, or ang iba napagod na, or ang iba nakaharap ng mas maganda. Maraming mga istorya dito sa pagbuo ng ng pangarap. So dito talaga syempre ang tawag dito sa trabahong ito yung parang disente, kasi kumpleto dito So dito depende sa mentalidad mo bilang gwardiya. Nakapag-isip-isip ako na hindi pwedeng ganito lang, sabi ko sa sarili ko. Sa ngayon gagawin ko ang best ko para maitaguyod ko ang pamilya ko, kasi wala pang masyadong magandang trabaho si Mrs. noon. So ako naman ang nag-provide sa lahat sa kanila dito sa kasi Manila rate dito mga kawaiti, Manila rate siya. So nakakapag-provide tayo ng medyo mahal na na paupahan, kasi 5,000, 6,000 ang upa dyan sa malapit. So medyo mahal siya. So medyo okay naman, bumabawi tayo sa OT para makapag-savings. So dito kami nag-build ng pangarap. Yung dito ako nakapagpakasal kami ni Mrs. Dito nakabisado na to ng anak ko nung mula pa lang natutong maglakad. Ayan, dito lang siya gumagala, kasi minsan pag mag-out na ako sa trabaho, andyan na sila sa labas, aabangan, kasi syempre ang mga ang mga asawa tamang duda ba, so kala may mga chicks ba, so ganon. So walang so wala tayo, matino tayo pagdating sa ganyan. So ito mga kawaiti, napakasarap ng Bebang. So Teacher's Day daw, may palibring sine, good for 2 movies ang mga teachers. So
ang haba ng pila. Late na kaming nakapunta, magtatanghali na. Siyempre maulan, kailangan naming mag chinilas muna, tapos sapatos, kasi siyempre yung sapatos natin maputikan. Pagpasok natin sa mall, magkalat pa tayo, so kailangan talaga ano din natin, adjust tayo para sa ano. So napakalamig sa ano, sa SM Marikina. Ito yung isa sa bintahe ng SM Marikina, yung ano nila, air condition. Malakas talaga yung aircon ng SM Marikina, mga kabrid. So dito naaalalayan ko ang pagme-maintain ng air conditioning dito. So yung mga ano, yung mga aircon technician dito is napaka-active. Talagang alaga nila ang aircon ng SM. Kaya malakas ang aircon ng SM Marikina, mga kawaiti. So isa ito sa mga binabalik-balikan ng mga medyo dikotse, medyo may kaya, yung tipong kasi naka-float po ito. Parang nakataas siya. Parang tanaw mo yung buong kaanuhan pagdating mo dun sa lamin yung harap, tapos tanaw mo po yung maganda siya, parang kasi parang masyado siyang elevated. Malapit siya dun sa ano, sa Marikina River. Katapat po nito yung binibidyo-bidyo pag mabalakas ang baha ng ulan, yung may tinitingnan silang taas ng tubig, yung nasa TV, katapat po nito, mga kawaiti, sa Marcos Highway. So pag minsan nung naka-duty kami, may may ano diyan, may newscaster diyan, may mag-update, ayun tingin-tingin kami diyan. So for 5 years na pag ano natin, tatrabaho natin dito, marami din tayong na-experience. Marami tayong nakaka-experience kung paano mag-handle ng mga minsan yung mga, alam nyo na, customer na lasing, customer na ano dito sa SM Marikina. Minsan may makapasok na may diferensya sa isip, ang hirap pong anuhin nun, ang hirap siyang i-manage. So isa yun sa medyo inaral natin, medyo expert tayo sa kung paano mag-handle ng mga naghuhubad sa loob ng mall dahil may diferensya sa ano, yung mga ganun ba, mga sitwasyon, paano i-handle yun. Kasi pag namali ka ng handle, antimano lahat ng customer bibidyohan ka, viral ka ngayon. So paano ba i-approach yung mga taong ganon, paano ba yung kailangan yung tolerance mo sa pasensya pag mayroong maarting customer, mayroong yung ano ba, yung kailangan in a manner yung pag-approach mo, kung paano mo sila, uy, hindi pwede yan. Yung may mga ganon, mayroong mga akala mo sa kanila yung mall, may mga nakala mo sa kanila yung Pilipinas, yung tipong makaka-encounter ka ng anliit ng tingin sa gwardiya, anliit ng tingin. Minsan, alam nyo naman, may protocol si SM. Kailangan ma-implement mo yon. Doon kanya binabayaran kung paano ka nagsisilbi sa iyong mga nangangamuhan ka ba, yung kliyente mo, paano mo gawin ang trabahong pinapagawa sa iyo, which is binabayaran ka na sapat, mga kawaiti. So una-una yung mga firearms, kailangan hindi yan pwede makaano sa mall. Kailangan, although kahit pulis, kahit nasa serbisyo, may mga kaukulang protocol yan. Kailangan pwede kang magpasok diyan sa mall pag coordinated ka doon sa management namin. Kailangan hindi ka pwede porque ganun-ganun ka, hindi pwede, lalo na pag nakasibilyan ka. Kahit sapalan mo pa yung ng plaka-plaka, kung wala kang coordination sa taas, sa management, never kang makakapasok sa SM. So failure to duty yon kapag negligence mo yun pag nakapasok po yun, lalo na sa mo nakapasok. So lahat yan is mayroon niya siguro ko mga dosing entrance. So, naalala ko mga nasa 12 lagpas 10 ang entrance. Lahat yan napuntahan natin, lahat yan nadyutihan natin, lahat yan Jesus Mariusip, daming karanasan. May mga nakakatuwa, mayroong mga nakakalungkot kasi minsan sa tagal na ba ng samahan ba, sa 4 na taon, sa 5 taon, may mga aalis, may matatanggal, may masususpindi, minsan masama ang loob kasi pagod na, duty pa, ilang beses tayong na kahit may emergency tayo, tapos hindi tayo pinapayagan, kailangan i-consider mo yung training. So nasabayan ko pa yung mga pinakamahihirap na training noon.
ang pinaka-boss namin, yan, sa training, yan, naging ano tayo. Kaya siguro yung tolerance natin sa pagdating sa trabaho is mataas. So, magandang ano natin dyan. So, mga kasama natin nandyan pa. So, ito, mga kabrid, nag-share din ako ng istorya kasi biruin mo, 5 taon ako dito hanggang sa ano si Mrs. nakapasa sa licensure sa yung pag-public na siya. Nung na-public siya, pinanalangin ko talaga na sabi ko sana ma-public naman si Mrs. para mag-start na rin ako magplano para sa ano ba yung pinaka-ano kasi ganun lang, trabaho, pangtapal sa upa. So sabi ko kay Mrs. 6,000 kwintahin mo sa isang taon, makabili na ng lupa yun, kunting ano na lang, ilang taon, imaginein mo yung 6,000 halimbawa na lang 4 years na lang, ilang libo ang binibigay natin ng libre para lang may matirahan tayo. Sabi ko, imagine mo, so nag-advance thinking tayo. So sabi ko, ganito na lang, ikontrata ko si kaibigang Lord natin, Lord, bigay mo naman sa amin yung pagkaano namin sa para follow up na namin. So nakapasa, ayan plano, ipon, and then ito na, mayroon na kaming nasa mayos-ayos na kaming kalagayan. So maraming salamat. Nagsi-sharing na ako para sa ating video, and then ma-entertain din ang mga kaibigan natin kung ano ba ang mga trabaho ng gwardiya. Napakahirap ng trabaho ng gwardiya pagdating sa mental obedience or implementation ng trabahong binibigay sa iyo. Kaya mayroon siyang exam sa isip, yung psychology exam mo. So ayan tara, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa patuloy na pagsabay dyan. Sharing lang sa experience, kasiyahan, pagkain sa masasarap na pagkain sa SM, and din nakakamiss din ang lugar nito. Ilang sapatos din ang napudpud na sira natin sa kakalakad-lakad natin dito, day and night. Experience, pangarap, yung lagi kong pinapangarap dito na nasa loob ako, ito na, nagagawa na natin sa tulong ng pananalig natin sa may kapal, and then pagiging natin seryoso sa buhay, mga kabrid. Although medyo joker tayo most of the time, katrabaho natin, yun din ang namimiss ng iba sa atin, yung pagiging patawa kasi maraming kalokohan din para iba naman. Maraming salamat. Marami akong dito experience ang nakakatawa. So thank you sa lahat ng sumasabay, and then lagi lang kayo mag-iingat, mga kabrid. Andito lang naman po ako lagi, mag-share lang ako ng mag-share. Kung masusuportahan, salamat po. Kung magsusubscribe, salamat po. And then thank you pa rin sa mga patuloy na sumasabay. God bless po sa inyong lahat. Hopefully po, mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Yun lang ang tanging hiling ko sa inyong mga sumusuporta sa akin. Maging malusog at lagi kayong mag-iingat. Thank you po.